Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Wala kang utang na loob at magagawang iwanan ang taong kumalinga sa iyo. Huwag ninyo akong akusahan na walang utang na loob kay Inang. Dahil alam ni Inang kung gaano ko siya kamahal. Matagal ko na ho siyang niyayang umalis sa bahay na ito. Siya lang ang ayaw. Dahil hindi ko alam kung anong gayuma ang ipinakain ninyo sa kanya at hindi niya kayo maiwan-iwan. Oh, Hindi ko iniiwan ang Inang ko. Hindi ko siya gustong pabayaan. Kahit ngayon din ay isasama ko siya. Ang Inang ko lang naman ang ayaw eh. Matagal na sana akong wala dito kung pumayag lamang sila na umalis sa kami noon. Sige. Umalis ka. Iwan bang taong nagmamahal ng labis sa iyo. Tumulad ka sa ama mo na walang ibang mahal kundi ang sarili niya. Sige. Kumpirmahin mo sa akin ngayon na totoo lahat ng akusasyon ko sa ama mo na walang paninindigan, duwag at sinungaling. Habang tumatagal ay papalapit ng papalapit sa akin ang sasaking ito. Kung dati may ilang metro ang layo sa akin, gayon ay nakatutok na. Halos 4 na metro lamang lapit niya sa akin. Ianda ko nga yung baril. Kailangang mahawakan ko na. Iba talagang kutob ko eh. O at malapit ako sa bayan pero sa daang binabagtas namin ngayon ay walang katao-tao. Walang makakatulong sa akin kung... Muntik na.
Sinasabi ko na, oops! Sige pa! Tantarin nyo ng bala! Natamaan na ako. Pero hindi ako papayag na dito lang matatapos ang lahat. Paan na rin ko muli ang kotse. At babanggain ko ang sasakyan na nakaharang sa akin. Babanggain ko ang sasakyan nila. Ngayon na! Ma'am Sophia, pinipilit kong respetuhin kayo kahit below the belt ng ginagawa mo sa akin. Pero, minsan mo pang banggitin sa akin ang lahat ng akusasyon mo sa aking ama. Ay tuluyan nang mawawala na ang katitingnan na iiwang respeto ko sa iyo. Walang paninindigan ang iyong ama. Walang ibang mahal kundi sarili niya. Duwag at sinungaling. Tumigil ka! Oh. Wala kang karapatang lapastanganin ang aking ama. Wala kang karapatan. Nathan, sumusobra ka na. Yaya Shod, kinalulungkot ko. Pero hindi ko mapapalampas ang kalapastangan ng lalaki ito. Sige nang, kampihan niyo si Ma'am Sophia. Kampihan niyo pa ang pakikialam niya sa buhay ko. Nathan, hindi mo naiintindihan ang ginagawa at sinasabi mo. Malaki na ako, inang. Nakikita at naririnig ko ang bawat panig. Naiintindihan ko na ang lahat. Nalalaman ko na wala na sa lugar ang pakikialam ni Ma'am Sophia sa buhay ko. Tignan niyo na lamang kung paano niya kalad ka rin sa usapang ito. Ang pangalan ng aking ama. Na hindi ko man nagisnan ng aking ama, ay ama ko pa rin siya na hindi dapat nilalapastangan ng kahit sino. Nathan, Hindi ko pahihintulutan ang kahit sino na yumurak sa aking pagkatao, inang. Kahit isa pa siyang kongresista. Wasak ang sasakyang ginamit ng mga kasama natin. Siya pala, Hepe. Kumusta? Buhay pa ko ba siya? Pati na. Nakuhaan siya. Nakasubang ko sa Manibera. Check, patay na rin sa lakas ng pagkakabangga niya. Mabuti kung gano'n. Ano kaya kung sindihan na lamang natin ang kotse para lumiyab at tuluyan na siyang mamatay? Hangak, hindi ka nang utos ni Busing. Kundi, ilagay ang isang bag na droga sa tabi niya. Sige na. At pagkalagay mo sa isang bag ng droga sa kanyang sasakyan, ibabarilin ko na. Nathan, hindi ko alam na lalaki kang ganyan. Hindi naman ako nagkulang ng pangangaral sa iyo. Isipin niyo na lahat ang gusto niyong isipin, inang. Sabihin niyo na lahat ang gusto niyong isipin. Pero hindi na ninyo ako mapipigilan sa pag-alis kong ito. Humingi ka ng patawad kay Ma'am Sofia. At bakit po ako hihingi ng kapatawaran? Wala po akong ginagawang masama sa kanya. Narinig niyo naman ang lahat ng sinabi niya. Na kahit ang ama ko na walang kinalaman sa nangyayari, binanggit pa niya. Nathan. Ngayon, inang, narinig ninyo ang sinabi ni Ma'am Sophia. Ipamukha ninyo sa kanya na hindi ko kayo pinapabayaan, na handa ko kayong kalingain at alagaan. Anak, mali ang ginawa mong pagsigaw kay Ma'am Sofia. Kaya tumingi ka ng tawad sa kanya. Sige, inang, kampihan niyo pa si Ma'am Sophia. Ganyan naman kayo eh.
Wala na hong mahalaga sa iyo, kundi si Ma'am Sophia. Laging siyang tama. Damdamin niya na lamang lagi ang mahalaga sa inyo. Ang iniisip ninyo, samantalang ako na anak ninyo ay binabaliwal ninyo ang damdamin ko. Siya na lamang ang pinagpapasensyahan. Siya na lamang ang mahalaga sa inyo. Siya lagi ang tama. Kahit naman kitang-kita ninyo kung gaano niya ako pinagmamalupitan. Kahit anong bata pa ako. Netan, anak, Ganyan din lamang si Ma'am Sophia na siyang mahalaga sa inyo. Magsama na kayong dalawa. Wala pang tawag si Papa. Ang sabi sa akin, pagdating niya tatawagan niya ako. Pero hanggang ngayon wala pa rin siyang tawag. Nagriring ang phone ko. Si Papa na siguro ito. Teka, sasagutin ko na. Hello? Ano ho? Nasa ospital ang Papa ko? Opo! Opo! Pupunta po ako ngayon din sa ospital. Ano? Umalis ka na talaga sa bahay ni na Ma'am Sophia, ha, Nathan? Oo. Hindi ko na talaga nakayanan. Dahil pati ama kong walang kinalaman sa usapang yun. Binanggit pa niya. Ang inang Shun mo, kasama mo? Hindi. Naiwan siya. Ano? Bakit mo iniwan ang inang Shun mo dun? Paano hindi ko siya iiwan? Mas pinili pa niyang manatili doon kaysa sumama sa akin na anak niya. Loyal talagang inang Shun mo kay Ma'am Sophia, no? Oh, ewan ko kay Inang, manong kayumang naipakain sa kanya ni Ma'am Sungin at hindi niya maiwan-iwan. Dok, kumusta na po ang Papa ko? Hindi pa siya nagigising, Iha. Dok, gawin po ninyo ang lahat. Mabuhay lamang ang aking ama. Oo, Iha. Huwag kang mag-alala. Gumagana lahat ang kanyang vital organs. Kaya naniniwala ako na malalampasan ito ng papa mo. Papaano? Maiwan muna kita, Iha, at pupuntahan ko pa ang ilang pasyente. Naaawa siguro ang inang mo kay Ma'am Sophia, kaya nanatili siya doon. Kawawa si Ma'am Sophia. Ako na anak niya. Hindi ba niya naisip na ako dapat ang bigyan niya ng priority? Sa bagay, tama ka naman. Pero sa kabilang banda, kawawa naman si Ma'am Sophia. Dalawa tayo na umalis sa bahay niya. Yun siguro ang sinalang-alang ng inang Shun mo. Naisip niya siguro na kahit papaano, nandito ako na makakasama mo samantalang si Ma'am Sophia ay walang kasama. Maaawa ka doon? Tignan mo ang ginawa sa'yo. Nalaman lamang niyang magkasintahan tayo. Pinaalis ka na sa bahay niya. Kahit na, hindi naman niya ako tinggal sa trabaho ko eh. Tinaasan pa niya ang sahod ko dahil nga namamasahe raw ako araw-araw at hindi ako malilibre sa merienda. Marami naman siyang pera eh. Hayaan mo siya. Marami naman siyang pera kaya akala niya ay kaya niya lahat na kahit pakialaman niya ang personal na buhay ng tao
ay okay lang sa kanya. Eh, paano yan? Anong plano mo ngayon? Umalis ka na sa kanya, siguradong maaapektuhan ang trabaho mo. Nagpaalam na rin ako sa kanya. Bago ako tuluyang umalis ng bahay, ay sinabi kong magre-resign na ako sa trabaho ko sa kanya. Dahil alam ko, pagkatapos ng naging sagutan namin kanina, malamang aalisin niya ako. Sa bagay, anong plano mo ngayon? Maghahanap ka ng ibang trabaho? Oo, tatawagan ko si Althea. Althea? Sino si Althea? Si Althea ay kaibigan ko. Naging kaklase ko siya sa kolehiyo. At inarekomenda niya ako sa kanyang ama na hepe ng pulisya para makapasok ako kaagad na pulis sa ating bayan. Mabuti kung ganun. Oh, tara na sa kusina. Kanina pa naihain ni Ina yung merienda natin. Tika na. Ma'am Sofia. Ma'am Sofia. Oh, bakit, Yaya? Kumain na po kayo. Dali mo na lamang dito ang pagkain sa kwarto ko. Sige po. Kawawa naman si Ma'am Sofia. Dinibdib niya ng sobrang pag-alis ni Echan. Sa bagay, naintindihan ko naman si Nita. Tiniis niya ang lahat ng galit ni Ma'am Sofia. Pero pagdating sa usapin kay Mabel, na pinakamamahal niya, ay hindi niya napalagpas. Ang mabuti pa tatawagan ko na lamang si Nathan at aalamin ko kung nasaan siya ngayon. Talaga po, Dok? Nagkamalay na ang papa ko? Oo, iha. Kaya lang nakatulog ulit. Kaya mamaya mo pa siya makakausap. Salamat naman po kung ganun, Dok. Althea, Kuya Brando? bakit anong nangyari kay Papa? Sige, mag-usap muna kayong magkapatid at aasikasuhin ko pa ang ibang pasyente. Excuse me. Sinong may kagagawa nito, Althea? Sino? Kamusta nang pinapagawa ko sa iyo? Naisakatuparan mo na ba? Oo naman, ako pa. Malamang sa mga oras na ito, patungo na rito ang mga taong binayaran ko para patayin si Ricardo. Bossing, Oh, ito na pala si Tonyo. O Tonyo, kumustang pinagawa ko sa'yo? nasa ospital na ngayon si Ricardo Sanchez. At malamang, pinapasok na siya sa morgue ngayon. Oh, narinig mo ate? Siguro na may malaki ang bonus na ibibigay mo sa akin. Kita mo naman kung paano trumabaho ang mga inupahan kong mga tao para sa utos mo sa akin. Oo, pero hintayin natin kung maiburol siya bilang patunay. Napatay na nga si Ricardo Sanchez. Paano hindi nakilalang mga taong nagtangkang pumatay kay Papa? Paano? Walang tao sa crime site. Mga sasakyan lamang ang dumaraan sa kalsadang yon. Pero huwag kang mag-alala. Ang sabi ng doktor nagkamalay na si Papa. At malayo na siya sa panganib ng kamatayan. Mabuti naman kung ganun.
Pero mananagot pa rin kung sino man ang may kagagawa nito. Oo, kaya. Kaya lang may problema. Problema? Anong problema? Nakitaan ng ipinagbabawal na droga ang sasakyan ni Papa. Ano? Oo, kuya. At ang mas malala pa, ay hindi lamang 1 gramo o 1 kilo ang nakita sa kanya, kundi isang attache case pa. Ano? Salamat naman at nag-reading na. Charge niya siguro ang cellphone niya, kaya niya pinatay kanina. Hello? Netan? Salamat. Hello, Althea. Oh, Netan. Ikaw pala. Bakit? Gusto ko kasing malaman kung bakante pa yung posisyon na sinasabi mong trabaho sa presinto. Oo, bakante pa. Pumunta ka na lamang sa presinto. Pero hindi si Papang makakausap mo. Ha? Bakit naman? Naririto kasi sa loob ng hospital ang papa ko eh. Pinagtangkaan siyang patayin ng mga salarin. Ano? Makilala kaya ni Ricardo kung sino ang tumambang sa kanya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.